Yung Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung nag-aatrasa na raw ang mga author, yung pong mga nagsabi na sila po ang mag-o-author po ng impeachment laban kay BP Sara. 12 congressman na po ang umaatras dahil po sa takot na sila daw po ay buweltahan pag si BP Sara na ang presidente. Okay. Pag-uusapan din po natin, ito po, si Vice Ganda dumagdag na po sa mga nananawagan para po si Leni Robredo ay tumakbo. Uy, buena mano si Astrid Elia, baka naman. Nananawagan po na baka kinukumbinsi, kinukumbinsi na tumakbo na si dating Vice President Leni Robredo sa darating na 2028. At siyempre pa, si Luistro po ay itinanggi, no, na may tumatawag po itong si staff ni Charis o tinatawagan po sila para po bumoto rito po sa impeachment laban kay BP Sara. At isa na naman pong masamang balita, nagkatotoo po yung mga sinabi dito po sa, kung natatandaan nyo, yung nag-imbita kay BP Sara dyan sa Ifugao. Nagkatotoo po yung hinala ng mga mayor, mga kapwa niya mayor, dahil kinancel po yung 80 million na pondo na dapat po sana ay para sa kanila dahil lamang po sa putok na putok ito pong pagbisita ni BP Sara Duterte sa kanilang lugar. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan na po natin isa-isa. Ito po muna. Nakakaawa po tong mayor, no? Kinumpirma po ng mayor ng Ifugao na si Mayor Attorney Mariano B. Buyagawan Jr. Ayan po, no? Ano po yung kanyang kinumpirma? Dahil po sa putok na putok, yung pagbisita, alam nyo po, masyado pong matindi po yung pagpapahalaga, yung pagpopromote na mayroon pong solid north, di ba? Okay. Pero dahil po sa Ifugao, napahiya po na lubusan yung mga nagmamalaki sa solid north. Ito po ang pahayag ni Mayor Buyagawan. Ako lang yan ang volunteer ng nag-invite kung maging gift namin. Totoo, yung sinabi naman ng mga kumpero na ayaw nilang bilahin dahil talagang nawawalan sila ng naman. Dati, nangyari na lang. Yung 80 million na pundo na pupunta sana, pirmahan ng bakanilang talagang nakansin. Pero yung mga sabi ko, may payan po tayo. Ayun, si Mayor naman pala. Ang ganda po ng sinabi ni Mayor, no? Sabi po ni Mayor, kaya po pala siya palang ang kauna-unahan. Mayor Buyagawan ng Ifugao. Sa Cordillera, siya lang daw po ang kauna-unahan na mayor na nag-imbita kay BP Sara dahil takot po yung ibang mayor. Hindi po dahil wala po silang balak suportahan si BP Sara sa 2028. Takot po ang ibang mayor na ma-defund o hindi po mapunduhan, no? At yun na nga po, ayon po kay Mayor Buyagawan,
nagkatotoo po yung pagsasabi po sa kanya ng mga mayor na dapat hindi mo inimbita si VP Sara dahil baka tanggalan ka ng pondo. Yun daw pong napirmahan na 80 million na pondo na nakalaan po para sa kanila diyan po sa Ifugao ay inatras po. Pero sabi naman ni Mayor Buyagawan, okay lang po na wala kaming pondo. Ang mahalaga ay meron siyang yagbuls. At dagdag pa po ni Ifugao Mayor Buyagawan, hindi lang isa ang kanyang yagbuls. Dalawa po ang kanyang yagbuls. Medyo kinapa po. Medyo nangapa po tayo ng konti. Antindi po. Saludo po sa iyo, Mayor Buyagawan ng Ifugao. At sana marami pa po ang tulad mo na hindi po matakot, no? Na mawalan po ng pondo. Yan po ang pinagmamalaki ni Mayor. Dalawa pa rin daw po ang kanyang backlog. Na bilog. Maraming salamat. Sana tularan ka ng mga ibang mayor na kahit walang pondo. Basta ang importante, buo ang loob, bilog ang itlog. Okay, pag-usapan na po natin. Ito po. Naku, napakainit po nito. Iba't ibang celebrity na po ang nananawagan na naman. Yung mag-asawang Kiko at Sharon Cuneta, mangiyak-miyak pang nananawagan kay Leni Robredo na tumakbo po. Ito naman po, karagdagan pong nananawagan ay si Vice Ganda. Sabi po ni Vice Ganda, lahat ng panawagan ninyo sa amin, didinggin namin. Sana dinggin mo din ang panawagan namin. Naga is the heart. You are our heart. You are our hope. We need you to continue hoping for a wonderful future for the entire Philippines. Dinggin nyo po kami. Para nyo ng awa. Ina ng laging saklolo. Dinggin nyo po kami. No, parang nagdadasal sa santa na to si Vice Ganda. Gusto naming maranasan yung luwag ng kalooban. Yung init, hindi alintana kahit masaya kayong lahat sa Pilipinas. Hindi lahat ng lugar ganyan na nararamdaman ng mga tao. Ayun, tuwan-tuwa po si Vice Ganda. Masaya daw po yung mga taga-Naga at may magaling silang mayor. Talaga? Alam nyo, kakampi ni Leni lahat ng mainstream media. Kung may maganda po o kakaiba pong nagagawa yan ngayon, kasalukuyan. Kung may proyekto pong kakaiba, hindi po pangkaraniwan, no? Sa Naga City ngayon, binalita na po yan ng mainstream media. Ngayong wala po tayong nababalitaan sa ginagawa ni Leni, tinitiyak po namin talagang halos walang ginagawa yan na kakaiba. Hindi ko sinasabing walang ginagawa kasi being mayor, araw-araw po ang trabaho no? Ang sabi po namin, halos wala naman pagkakaiba sa si Leni sa ibang mga mayor. Parang normal lang ang galawan bilang mayor lang. Okay. Ngayon, ito po, sa totoo lang magtapatan na po tayo. Ang dami niyong panawagan. Alam nyo kayong mga kakamping Katdilawan, hindi nyo ba naiisip yung kasabihan na kung pareho lang ang ginagawa mo, di ba? It is foolish for you to assume. Parang ganun Hindi ko po alam kung nakalimutan ko na Parang ang sinasabi po ng kasabihan na yan, if you are doing same thing and you are hoping different result, you are a fool. Ikaw po ay isang baliw kung pareho lang po ang iyong ginagawa, paulit-ulit, pareho lang po ang iyong ginagawa, subalit ikaw ay naghahangad ng ibang resulta,
isa kang malaking kabaliwan o isang kabaliwan ang umasa na yung pareho mong ginagawa ay magreresulta ng kakaiba. Okay, thank you very much muna kay Buknoy na nagpakape po sa atin ng $9.99. Konting tulong for supporting Sara. Sana mangalap kayo ng funds for 2028 Duterte Marcoleta campaign. Huwag po kayong mag-alala, no? Huwag po kayong mag-alala kasi po number 1 po si BP Sara, bubuhos po yung pondo dyan. Hindi po yan magiging hikahos na laban. Yan po matitiyak natin na bubuhos po yung suporta kay BP Sara. Hindi lang po suporta ng mga tao, suporta rin po pagdating sa pondo. Thank you very much sa iyo, Buknoy. Okay? So, paulit-ulit lang po kayong mga dilawan at kakamping. Thank you very much kay Abby Queen na nagbigay po ng pangkape na $5. Maraming salamat. Yung full bat stupid ay pareho lang. Nako, hindi ko po alam. Pero may hawig po sila. May hawig po sila. Okay, tignan po natin, no? Ito po, ano po ba tong ginagawa? Minsan, sa post ko nga sa X tsaka sa Facebook ngayon, sabi ko, munta nga at nakakaawa tong mga dilawan at kakamping. Kasi paulit-ulit lang po sila ng ginagawa. Ano po ba ginagawa nila? 6 na taon. Yung cycle po nila, 6 na taon sisiraan nila yung pinakamalakas na kandidato. Di ba? This time, ang sinisiraan po nila si Sara Duterte. Nagsimula po, nasiraan nila si Sara Duterte noon pong naging vice president siya. Kapapanalo pa lang ni BP Sara, sinisiraan na kagad. 6 na taon po yan, walang humpay. Pero hindi naman sila naghahanap ng leader. Akala po nila, pag nasiraan nila yung si Sara Duterte, kusa na silang iboboto. Wala nga kayong leader leaderless. Ang meron kayo, makinarya para manira. Pero hindi na umuubra yung paninira nyo kay BP Sara tapos ano pa po ang ginagawa nila? Sisiraan po nila ng 6 na taon yung malakas na kandidato, pagkatapos kukumbinsihin nilang tumakbo si Leni. Kasi paulit-ulit po yan, si Leni po hindi po magde-decide. In fact, laging sinasabi ni Leni Robredo, hindi siya tatakbo. Di ba? Si Isko nga, umasa na hindi tatakbo si Leni. Akala niya siya na magiging pambato ng oposisyon at that time. No? Paulit-ulit po yan. No? Kukumbinsihin ng mga celebrities, mangingiyak-ngiyak na kumbinsihin nila si Leni. Drama. Drama po. Lahat yan, mananawagan, Ma'am Leni, ikaw ang pag-asa namin. Pag malapit na po yung pasahan po ng candidacy, tsaka magdedeklaran tatakbo. So matutuwa na po sila. Tapos ang gagawin nila, ayan na po, wala namang ipapaubaya na ni Leni ang kampanya dahil wala naman siyang kamalay-malay kung paano mangampanya. Ang alam lang ni Leni, pupunta na siya ron pag meron ng mga tao. Ang gagawin naman po ng mga volunteers, aasa naman po sa mga volunteers na dilawan at kakamping. Tapos pagkatapos po na aasa sa mga dilawan at kakamping, ang gagawin naman ng mga dilawan at kakamping, magpapa-concert naman. Dami ngayong tao. Maraming volunteer Pati po yung mga artista, nagbo-volunteer kay Leni Robredo. Mapupuno na naman yung mga venue. Ang hindi naisip nila Leni, yung nanood ng concert lang po yung pinanonood ng mga yan. Bakit po? Pati mga kalaban ni Leni, nakikinood. Libre, di ba? Ang mahal ng concert
Pati mga bata na hindi botante, makikinood, libreng concert, eh. Mga sikat na artist, Ben and Ben, ha? Yung mga sila Ellie Buendia, ha? Sila Ellie Recto, Ellie Rotonda, lahat ng mga sikat na artist, makakanood sila ng libre. Pati mga kalaban ni pati po mga kalaban ni Lenny, eh, makikinood. 'Di ba? Libreng concert, eh. Ah, pagkatapos po, so ang lalaki po ng concert, papaano hindi lalaki? Bukod sa libreng concert, yung umattend po sa Quezon City Memorial Circle concert, siya rin yung a-attend dun sa ano, sa San Juan. Siya rin yung a-attend sa Pasay, 'di ba? Saan ng concert natin ngayon? Ah, 'Di ba? Dito tayo sa Pasay, sila din po yun. Sila din yung iikot ng iikot na yan. Libreng concert, eh, volunteer, eh. Mag-iipon ng pamasahe, pupunta ng mga probinsya, sila din. Umattend na sila rito, sa Circle, umattend pa diyan sa Pasay, umattend pa sa San Juan, sila pa rin yung a-attend sa Cebu. Pagkatapos, 'pag eleksyon, tatambakan sila ng kalaban. Pagkatapos, sasabihin dinaya sila. Paano nangyari yun? Ground swelling nga, eh. May ground swelling na raw, eh. Namamagana yung kanilang mga minsan nga nagsasalita pa si Lenny, nag-uuwian na kasi tapos na raw concert. Pagkatapos, sasabihin nadaya sila. Pagkatapos, magtatayo ng NGO, tapos magtatayo ng museum. Lahat ng mga picture nila nung eleksyon, ng mga volunteers, eto na, ibibigay dun sa museum. Tapos maniningil ng 20 pesos. Kita na naman. At ano po mangyayari? Repeat again, yan. Kaya paulit-ulit lang, eh. Paulit-ulit lang kayong mga dilawan tapos mag-e-expect kayo na mananalo. Wala naman kayong ginagawang kakaiba, eh. Paano kayo mananalo? Etong kandidato namin, putya, eto na po ang pinakamalakas. Bakit po pinakamalakas? Real talk po tayo. Ito ang pangulo, yung pangulo natin ngayon, ang pinakakinamumuhiang pangulo ng mga Pilipino. Lalo na po yung mga tatanggap ngayon ng kanilang resibo sa Meralco. Resibo, hindi. Yung Meralco, yung ano po, yung anong tawag diyan sa Meralco? Meralco bill. Mapapamura po kayo sa taas ng kuryente nyo. Hmm. Tapos mag-wo-world tour si Leni Robredo. Bakit? Ang dami na Mag-wo-world tour na naman. Wala pong pakialam, eh. Matatalo, repeat again. Ayan. Magsasalita ng mga bagay na bakit sila dinaya. Nakakatawa. Nakakatawa na nakakaawa. Bakit po? Sira sila ng sira, pero bakit po siguradong sigurado tayo na si VP Sara po ang mananalo? Lahat ng posibleng kalaban ni VP Sara kumampi sa pinaka most hated president sa history ng Pilipinas. Ang bilis po ng ano, eh. Si BBM po ang may pinakamalaking boto na presidente. Siyempre, pinakamalaking boto si Sara Duterte. Pero sa mga presidente po, sa kasaysayan, siya po ang may pinakamaraming boto.
sa kasaysayan po ng eleksyon, si BBM. Na presidente Ah. Ang bilis po ng pagbaliktad. Ngayon po, siya po ang most hated. Ang tagal na po ni BBM na negative. Pero siyempre, kung ang survey, ang magsasurvey, Octarts, putya, pinakamataas. Pinakamataas na rating si BBM. Tindi nyo talaga, Octarts Talo niya pa si VP Sara. Okay. So, ano pong nangyari? Ano pong mangyayari? Yan. Talo na naman niya, mga dilaw. Bakit tayo sigurado? Lahat ng posibleng kalaban ni VP Sara kumampi kay BBM. Si VP Sara lang po at mga Duterte ang posibleng kumandidato sa 2028 na lumaban, alam ng mga tao na kalaban. So kung ayaw po, eto po kasi ang labanan dyan Kung ayaw ng tao kay BBM, walang ibang option kundi si VP Sara. Ayaw mo kay BBM, kakampi ka kay Leni Robredo. Kailan binanatan ni Leni Robredo si BBM? Basag ang mic ko? Talaga? Pakiwan nga po kung basag ang mic ko. Kailan po binanatan ni Leni at ng mga dilawan, ni Risa Ontiveros si BBM? Never. 'Di ba? Never po na binanata nila. So lahat po 'yan, alam ng mga tao, yan lang po ang sasabihin natin. Iboboto nyo ba sila samantalang kakampi sila ni BBM? Kung gusto nyo po ng pagbabago, sa Duterte tayo. Pero kung ayaw ninyo ng pagbabago, iboto nyo yan lahat. Leni Robredo, John Vic Remulla, yan po pagpipilian nyo. Kung gusto nyo po na ganito pa rin, no? Kung ganito pa rin po ang sitwasyon, halos lahat ng budget natin ninanakaw. Tignan nyo po ano po ba ang sitwasyon ngayon, Badong? Ang sitwasyon po natin ngayon, breaking all records. Breaking all records po yung gobyerno natin. Ano po ibig ko sabihin? Ito po kung bakit breaking all records. Pinakamababang piso kontra dolyar ngayon, 61.57. Pinaka mataas ang utang. Pinakamalaking budget. Di ba? Pinakamalaking utang, pinakamalaking budget. Kung pinakamalaking budget, dapat pinakamaraming napagawa. Hindi po. Pinakamalaking budget, pinakamarami din ang ninakaw. Dito po sa gobyernong to, pinakamalaki ang ninakaw. Pagkatapos po, wala po halos na patayo. Siguro nararaanan nyo yung mga dumadaan po dyan sa may MRT7, yung mga taga Commonwealth, taga Fairview, taga Bagong Silang, taga Sapampalay, taga Tungko, nadadaanan po ninyo yan. Yung mga taga Quezon City, yung MRT7, putya halos wala na naidagdag. Hindi na po natapos-tapos. Lahat po ng nasimulan ni Tatay Digong na hindi natapos, talagang wala po natapos. O kaya po, tapos konting krisis, hindi pa nga po malalayang krisis na yan Ilang gera ba yung dinatnan ni Digong? Tapos, bukod pa po ron, sangkatutak po yung naibentang assets. Ginto, pinakamalaking bentahan ng ginto. No? Pinakamaraming kinuha mula po sa mga GOCC natin. Pinakamaraming naibenta, pati yung NAIA operation, binenta. Kaya po, ito po ang sitwasyon na to,
Lahat po ng kalaban ni BP Sara kumampi dito sa presidente na to. Wala pong kumalaban. Maski po yung potensyal kung tatakbo po si Yorme, kumampi pa rin si Yorme. Leni Robredo, kakampi si BBM. Oh, sino pa? John Vic. Ah, mga Tulfo, Reza Ontiveros, lalo na po si Trillanes na gusto na yatang tumakbo na presidente. Nakakatawa naman tong isang komentor. Style ko raw po magpawan para kunwari may nagko-comment. Hindi po kunwarian ang comment dito. Ang comment po dito kay Badong, lively. Napakarami po nagko-comment dito. Hindi po namin kailangan ng ganyang magpawan ako. Totoo pong nagpapawan ako dahil may nagsabi pong basag yung aking mikropono. Wala po akong pakialam dyan sa comment-comment. Dito po, very lively ang usapan. Kaya very lively po ang nagko-comment dito. Huwag niyo po akong igaya na gagawa ng paraan para may mag-comment. Hindi po totoo dito sa channel ni Badong yan. Okay. Kaya, wag mag-imbento. Kung ngayon ka lang pumasok dito, hindi po rito namamalimos ng comment. Kaya po ako nagpasabi ng 1 dahil para hindi po tayo maabala. Okay? Dito lahat gusto mag-comment. Dito lahat gustong magano. Yung mga hindi lang po dahil nanonood sila sa malalaking telebisyon. Mga munyaman sila, nanonood ng mga 50 inches na television. Mahirap po mag-comment. Hindi po yan totoo yung mag-1 nga kayo, para dumami lang ang comment, utot mo. Likes po ang nakakapagparami, hindi po yung comment na ganyan. Likes po yan. Wala tayong magagawa. Manggigil ka man dyan. Alam mo, nagparami ng comment, yung sinabi mo na ako nagpapauso para magka-comment, nag-1. O kita mo, ang dami nag-react sa'yo. Tagumpay ka, Micaela. Gusto mong pigilan yung comment dito, di ba? Utot mo. O, di binanatan ka. Okay. Punta na po tayo sa iba pang balita. Dito na po tayo sa natalakay na ba natin to si Ifugao Mayor? Ay, inuna natin, no? Tapos dito na tayo kay Vice Ganda. Okay na. Dito na po tayo. Kay BP Sara. Nag-aatrasa na raw po. Ito po ay mula po sa politiko na may-ari din po ng bilyonaryo. Parang isang lang to eh. Isang kumpanya lang po to, yung Bilyonaryo Channel tsaka politiko. Ito po ang kanilang scoop. Ayan. At least, dozen lawmakers have asked that their name be removed as authors of the resolution for fear of backlash. Yung resolution po, no? Yung sinasabi nating resolution, magpa-file po sila na resolution dyan sa plenary, di ba? Resolution po yan na si BP Sara po ay i-impeach nila. Ito po yung pinakalaman o yung pinaka nasa dulo. Setting forth the articles of impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte. Yan. Ito po yung nasa hulihan. Now, be it resolved by the House of Representatives that Sara Z. Duterte, Vice President of the Republic of the Philippines, is impeached for culpable violation of the Constitution, corruption, other high crimes, and betrayal of public trust pursuant to Article 11 of the 1987 Constitution, and that the following articles of impeachment
be endorsed to the Senate of the Republic of the Philippines by the House of Representatives in its own name and that of the Filipino people against Respondent Vice President Duterte. Okay. Sabi po dito sa balita ng Politico, at least a dozen lawmakers have asked that their name be removed as authors of the resolution for fear of backlash. Okay. So sa madaling salita po, ayon po rito sa Politico, at least 12 congressman na po ang nagpatanggal bilang author. So may malawakan po talaga. Sagutin muna natin si Luistro, no? Sabi daw ni Luistro, hindi raw po totoo. Kasi sabi ni Pulong, nagtatatawag na raw po si Charis. O ipinagpapalagay natin na si Charis ay si Presidential son Sandro Marcos, no? Dahil may hawig talaga kay Charis. So nagtatatawag daw po si Charis para po makabuo ng 106 na boboto. Okay. Sabi po ni Luistro, hindi totoo yan. Hindi nagtatatawag si Sandro Marcos. In fact, ang katunayan, sabi ni Luistro, ako po, hindi tinatawagan. Kaya pinabubulaanan ko yan. Sa isip-isip ko naman, bakit ka pa kailangan tawagan? Ikaw nga namumuno para ikaw nga yung namumuno sa committee ng House of Representatives na naghahanap ng ebidensya laban kay BP Sara. Tapos ikaw pa, tatawagan ka pa? Ikaw naman, Luis, to, nagbobolahan naman tayo. Bakit ka po tatawagan, di ba? Samantalang, ikaw nga ang pinakapinuno niya na naghahanap ng ebidensya. Ibig mo sabihin, babaliktad ka. Ibig mo sabihin, nakakahiya naman na bumaliktad ka. Alam ka naman, tawagan ka pa, katulong ka nga ni Sandro Marcos na mangumbinsi sa mga congressman para bumoto sila. Pero ako naniniwala ako rito na may ganito talaga moves. Pero maaari din naman, alam mo, mga tuso rin yung mga congressman, maaari pong nagpapataas lang ng presyo yan. Kasi biruin nyo, ayon po sa mga kalapulong din, no? Wala pong pinapangako ngayon na pera Pananakot ngayon, pananakot. Hindi po masaya yung mga congressman. Maaring bumoto sila pero hindi po sila masaya. Alam nyo kung bakit hindi sila masaya? Panahon ni Martin, talagang ayon kay Tiangco, talagang matindi ang bayaran 150 million per pirma. 150 million ba? Okay. Ngayon po, tinatakot lang Pag hindi kayo pumirma, hindi i-release yung GAA nyo. Isa pa raw pong panakot ayon kay Pulong. Pag-iinitan kayo at kakalkalin ang inyong salin. Alam naman po ninyo, yung salin, ayon nga po kay BBM mismo, no? Nung siya po ay bagong presidente, hindi ko alam kung bagong presidente siya or senador pa siya nung sinabi niya to. Talagang yung salin, pwede talagang gamitin yan ng mga kalaban sa politika. Kasi kahit pwede kang mahanapan talaga ng butas. Yan po ay batay sa karanasan po ni Corona, no? Nung siya ay in-impeach nitong mga senador. Okay. Tama naman yun, kahit na anong gawin, mananaig pa rin yung katotohanan. Kaya lang, siyempre, kinakailangan po natin sagutin yung mga bintang nila lagi. Kaya pinagtsatsagaan po natin.
Okay, hindi niyo po ba napuna na ay ito po si Kiko naman nagpasalamat po kay, Vice Ganda sa panawagan. Alam po ninyo hindi na po uso yung mga celebrity na 'yan. Maaaring tagahanga niyo sila sa ang mga tao po marunong na ngayon, tagahanga niyo kami, parang ako, tagahanga ako ni Pacquiao sa boxing. Bilib na bilib ako, in fact, yung akin pong boxing channel, kaya po ako may boxing channel dahil kay Pacquiao. Ngayong wala na po si Pacquiao, tinamad na rin ako sa boxing channel ko. Talagang, fans na fans tayo ni Pacquiao, pero sa politika, wala, hindi po natin puwedeng hangaan si Pacquiao. Hanggang boxing lang tayo kay Pacquiao. Okay. So, ibig sabihin mga kapatid, I had never seen such an ingenious man. He placed two wooden planks on. teka lang may titignan lang tayo, Titignan lang natin kung 'tong mga nanggugulo na 'to. Oh, wala po, hindi po static. Lintik kayo, kanina pa kayo. Panahon na para tanggalin yung mga 'yan, sana ba 'yan? Pakibura niyo nga yang mga nag-i-static na 'yan, hindi naman pala static, kung ano-ano mga kalokohang mga patawa kayo, hanapin ko lang, Kanina pa ako nabubwisit diyan sa mga 'yan, Static-static ka pa nalalaman, Yung talagang hindi na siya makakapag-comment. Makukulit kayo, Hindi na nga pinapatulan ng putya. Nananadya, 'no? Nananadya yang mga 'yan, ngayon hindi na kayo makakapag-comment, mamatay kayo sa ano. Hindi boss, may konti talaga. Okay. Mag-likes po tayo. Hindi na naman tayo ayan, 1-2 na naman pala tayo. 508 lang po ang, likers natin, 508 lang. Ako na nga po nakinig, Wala naman pong static, Pinagbubulat tayo ng mga 'yan, kaya kung ayaw po nila, gusto lang nilang manggulo, tanggalin na lang natin. Okay, punta na po tayo sa iba pang balita. Napuna lang po natin yung NBI, napakasipag po ng NBI ngayon. Hindi niyo po ba napuna? Huli dito, 'no? Kaso dun. Oh, sila din po yung, nanghuli dito sa mga negosyo ni at ang punterya po nila panay mga Duterte supporters, 'di ba? Yan po si Manong Jason sa. So, nakakulong pa rin po hanggang ngayon kasi tinaon po nila Huwebes, tapos nahuli agad Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Kung makapagpiyansa man sa Lunes na. Biruin niyo ilang araw din pong nakulong. Okay. Napaka-unfair po mga kapatid dahil napakarami pong problema. Ngayon po, panay po Duterte ang tutok po ng pamahalaan natin. Panay po Duterte, paninira sa Duterte, panghuhuli sa mga kakampi ng mga Duterte, paghanap ng butas sa mga kakampi ng Duterte. Wala po akong problema, 'no? Cyber libel, okay po 'yan kung nakita po talaga ninyo na nag-fake news. Anyway, meron naman tayong korte, pero ang hindi lang po namin gusto, eto po, real talk. Ang tagal ninyong hinahanapan ng ebidensya
si Martin Romualdez. In fact, pinapris nyo pa. Ibig sabihin, kung pumayag po yung korte na mapris yung asset ni Martin Romualdez, meron talagang chance na masabi na sila po ay nangnenok, no? Nagnakaw. Pero ito po, ang bilis. Ang bilis po ng paggagather ng ebidensya. Ang bilis po ng panghuhuli, pagsasampa ng kaso at panghuhuli sa mga katulad ng mga vlogger. At meron pa mga kasunod, no? Hinahunting pa nila ngayon si Ka Eric Celis. At meron pang isang vlogger na hindi po natin. Wala naman pong problema sana kung may nahuhuli naman kayong mga tunay na kriminal. Kasi pinapakita nyo lang po eh. Ang bilis mang-raid, ang bilis manghuli, ang bilis magganap ng ikakaso sa mga Duterte at sa mga kaibigan, mga kaalyado. Sabi nga, yung una pong biktima o political prisoner si Pastor Kibuloy. Mga malalapit sa mga Duterte, mga kaibigan ng mga Duterte, nahuhuli, wanted, etc. Sinisiraan. Okay. Ilang beses na po natin narinig na si Bato, bakit sumusweldo pa hindi naman nagpapakita. Parang nakalimutan natin na meron na pong Pilipino na pinadala. No? May pinadala na po sa ICC. Si Bato po, sabi nga natin sa kasabihan, pag nadalawahan ka, naisan tayo kay Tatay Digong. Gusto pa ba nating madalawahan pa dahil lang sa lintik na pag-uusapan kung dapat bang sumweldo o hindi? Sa mga nagtatanong po, nagpapabalik po kay Bato, ano ang assurance nyo na hindi mahuhuli si Bato? At pag nahuli ay dito sa korte natin siya lilitisin. Ano ang assurance nyo? Wala. In fact, yung mga nananawagan na lumantad si Bato, yan din po yung mga nananawagan na idiretso dalhin si Bato sa ICC. Oh. Yan po ang totoo. Ang gusto nyo lang mapuntat dun si Bato sa ICC. Samantalang ang dami pong mga hindi nagtatrabaho. Si Lacson lang, daldal ng daldal eh. Silang dalawa ni Tito Soto eh. Wala pa pong butuhan sa Kongreso, pero ang dinadaldal na ni Tito Soto at ni Lacson kung paano po magkukondak ng impeachment hearing. Masyadong advance. Ang pinaghahandaan na nila, impeachment na. Wala. Napaka-atat na atat. Atat na atat kayo na litisin si BP Sara Duterte. Hindi pa po nararapat. Inuunahan yung dalawa. Yung dalawa lang naman ang atat na mag-impeach. Inuunahan ninyo yung House of Representatives. Hindi pa nga nagbobotohan sa House of Representatives. Inuunahan na ninyo. Samantalang yung trabaho nyo, hindi nyo ginagampanan. Wala po lahat ngayon, all of government approach, NBI, lahat po sila nakatutok po sa Duterte. Pero yung tunay nilang mga trabaho, yung mga tunay na salarin, may kaso na ba si Martin Romualdez? Ang tagal na po niyan. May kaso na ba? May warrant of arrest na ba si Martin Romualdez? Okay lang naman po na pukusan nyo yung mga vlogger kung yung mga tunay na kriminal napapakulong nyo eh.
Ano kinakatwiran nyo? Fake news yung mga vlogger? Eh, yung sinabi ni BBM, mali ba, tama ba yun? Nahuli at nakadetain. Pinuntahan doon, wala naman nakadetain doon. Hindi ba fake news yun? Ang istrikto nyo pagdating sa mga Duterte, oh. Fake news agad. Pero pagdating sa presidente, mali na, hindi na nga nagsorry. Pinangatawanan ta. Hindi po natin kayo makakalimutan. Akala nyo ba yung ma-expire yan? Kahit hindi nyo po kasuhan. Yung mga magnanakaw ngayon, makakasuhan po yan sa BP Sara Presidency. Hindi na po BP Sara. Sara Duterte Presidency, makakasuhan po yan mga yan. Hindi po kayo makakaligtas. Dahil yung Vice President ni Sara Duterte ang hahabol sa inyo. Dapat talaga habulin kayo. Kaya yung mga gigil na gigil kay BP Sara, alam nyo yan, may tinatago yung mga yan. O yung ano na lang, yung chairman na lang ng House Committee. Nagbayad ka na ba ng utang? Ikaw ba nagbayad ka na ng utang? Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong. Pwede na po kayong magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Mag-likes po tayo, 1,255 tayo. 625 lang po ang likers. Ayan, basa